Dawit din umano sa manumalyang pagbili ng mga kamera sa Land Transportation Office ang kumpanyang pag-aari ni dating Congressman Saldico. Si Rod Lagusad sa detalye. Pinaiimbestigahan ng Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure ang Central Command Center ng ahensya na nagkakahalaga ng 946 milyon pesos. Bulto-bulto ang dalang dokumento ng LTO kasama na ang kanilang rekomendasyon at reklamo. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, kasama sa kontraktor sa naturang proyekto ay ang Sunwest Construction and Development Corporation na siyang pagmamayari ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Nagsimula ang proyekto noong September 2020 habang nagkaroon ng turnover noong August 2021. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. At saka overpriced, may overpayment pa po ito na 26 million. Anya kanilang sinikap na magamit ang pasilidad kahit papaano para hindi tuluyang masayang. Dagdag niya, kanyang ipinagtataka bakit ito ay hindi nasilip ng mga nakarang taon. Hindi ko alam kung anong kanilang desisyon, bakit hindi ito lumabas noon. Pero kitang-kita naman na talagang merong problema dito kasi overpriced yung tamang-tama naman na naglabasa na. At saka sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos na silipin lahat. Kaya ginagawa po namin yung aming trabaho. Patuloy naman ang pagsilip ng LTO sa dalawa pang gusali nito na pawang 3 palapag at halos 500 million pesos ang halaga ng bawat isa. Ayon sa LTO, Sunwest din ang kontraktor dito. Samantala, nais naman paimbestigahan ni Acting Church Representative Antonio Tino ang mga flood control project sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. Anya ito'y nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos na anya'y umano'y maanomalya na kinabibilangan ng 80 kontrata. Merong double funding, merong mga iba yung location at saka mas maiksi yung flood control project kaysa dun sa inaprubahan sa budget, so possible overpricing ito. Tapos may nakita rin tayo ng mga incomplete pa rin kahit 2020 or 2022 pa inaward. Anya, marami sa mga kontrata ay congressional insertion kaya anya mahalaga na maimbestigahan ito. Anya, mahigit 30 contractors ayon sa naturang mga proyekto. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.